Ako po mga kababayan ko, yung pambato nila sa 2028 ay tila po ba'y parang uurong na. Para kayong nakakita ng vice-presidenteng na corner. Kakasuhan ng terror law and critical order. Weak na ba ang tawag nyo dyan? Kaya kayong mga DDS ay humanda na. Baka mag-rally na naman kayo sa EDSA. Tambak na naman ang tubol sa CR kung magkataon, magkakahulihan na. Let's do this, mga kapatid! Hindi na naman humarap sa sabpina ng NBI si Vice President Sara Duterte. Git ng bise, hindi siya natatakot kung ituloy man ang reklamo at wala siyang balak magtago. Alam nyo talaga to si Tambalustay pasaway eh. Hindi ko alam kung paano ko siya i-generally eh. I-general, diba? Imagine niyo si Tambalustay ayaw pumunta sa NBI. Alam nyo, asahan nyo dyan. Pupunta ba ng NBI yan? Eh sa Congress nga eh, hindi nga makasagot yan. Alam nyo, ang totoo, pag alam niyang talo siya sa tanungan, sa sagutan, di sisipot yan. Mga kapatid, ang gagawin niyan, magtatago na naman sa isang issue, ibabala niya na naman. Diyos ko. Maraming salamat po kay sa super chat po ni Aquaman. Aquaman, thank you very much, kapatid. Ayan ha. Ganun ang gagawin niyan. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa inisyong sabpina sa kanya ng NBI. Matatanda ang kampo mismo ng BC ang humiling na i-reschedule ang naunang sabpina noong November 29. Pero kanina, walang VP Sara na nagpakita. Ay, ito. May nakikita ako dito. Oo, may nakikita ako dito. Magkakaroon na naman ang dahilan ng mga DDS para mag-rally. Totoo mga kababayan ko. Magkakaroon na naman ang dahilan ng mga DDS para mag-rally at magngangawa na naman sa kalye. Mga kapatid. Tinitrigger ni Sara Duterte ang National Bureau of Investigation para damputin siya. Alam ko sasadyain ni Sara to eh. Expected ko na naman din mga kapatid na teka lang. Alam ko, expected na naman din ni Sara Duterte na pag hindi niya sinipot yung mga magpapatawag sa kanya ng NBI, mga kababayan ko, ay pwede siyang damputin dito. Alam niyo po ba ang ibig sabihin kapag ang NBI hindi mo sinupot ng patawag? 2 beses na, mga kababayan ko. 2 beses na. Ibig sabihin nun, mga kababayan ko, inaamin mo yung mga ibinibintang sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan ko. Yung pong ibig sabihin nito, mga kababayan ko, inaamin mo yung mga patawa, yung mga sinagsasabi mo, mga kababayan. Ito malinaw sa akin yan ha. Pakinggan pa natin yung balita. Bukod sa abogado niya. Hindi ko siya darating ngayon, hindi ko darating. Yun lang ho, hanggang doon lang ho ako ha. Ayon sa NBI, hinatid lang ng abogado ang sulat ng bise kung saan mariin niyang itinanggi ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posibleng ikaso sa kanya. Ha? Tinatanggi ni Sara? Mga kapatid? Tinatanggi ni Sara yung grave threat? Mga kababayan ko? Magbanta ka nga lang eh. Ay ito, sabihin sa inyo, ay ito, pag may nangyari sa buhay ko, ipapagurgur ko si Bongbong Marcos, ipapagurgur ko si Lesha, ipapagurgur ko si Martin Romualdez. Diba? Tapos sasabi niya pa doon, tang inumin nyo, wag Milo! O, diba? Ito si Martin Romualdez, tang inumin mo, wag Milo! Anon? Tapos sabi niya pa, tang inumin nyo lahat! Diba? Sinabi niya yun eh. Tapos pagkatapos niyang pagbantaan, siyempre,
Ang Gaga, in denial. Diba? In denial lang Gaga ngayon. Ayaw magsalita. Wala akong alam dyan. Hindi ko alam yan. Basta sabihin mo, attorney, hindi ako pupunta kasi takot ako sa NBI. O, diba? Ganon? O. Diba? Diba ganon ginagawa niya ngayon? Mga kapatid. Ayaw niyang humarap sa Quadcom, ayaw niya rin humarap sa NBI. So pag sinubpinahan ka ng warrant ng NBI, wag mo nga hamunin ng taong bayan na mag-rally para sa'yo. O sige, mga kababayan ko, and I quote, tandaan nyo tong sinabi ko ngayon. Wag mo nga pag ikaw sinubpinahan ng NBI ng warrant at sinerban ka, sumuko kang punyeta ka ha. Gigil mo ako eh. Gigil mo ako. Sa totoo lang, nakakagigil ka. Sarap mong ano yun, no? Diba? Sarap mo talaga ganun. Nakakaano ka na. Tuloy. She vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. Totoo naman na tinreten niya talaga eh pag may nangyari sa kanya. Eh paano kung may mangyari sa'yo? Hindi naman gumawa ang mga Marcos. Ginagaya mo pa eh. Hindi man sumipot sa NBI, present naman sa isang Thanksgiving party si VP Sara. Yun! Ang galing! Ang galing ng Vice President ng mga DDS, no? Ang lupit, no? Ayaw umaten ng NBI para magpaliwanag pero sa party present. Diba? Di na ako nagtataka nung bumabagyo, absent. Sa concert ni Swift, present. Oh. Mga kababayan ko, totoo yan. Hindi naman sa atin ang galing yung balita na yan ngayon, mga kapatid. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, hindi sa atin galing yung balita na yan. Hindi ako nagbabalita yan, kundi yung isang ano. Totoo yung sinasabi natin. Diba? Wala sa NBI, pero sa party present. Diba? Ang galing na politiko nito. Tuloy. Dito niya inamin na may agam-agam daw siya sa ginagawang investigasyon sa kanya. Uy, agam-agam daw. Kung pagbabasihan daw kasi ang mga naunang pahayag ng Pangulo. Ulo, sabi sa iyo, papasa na naman kay Presidente yan eh. Ang galing mo talaga. Bilib na ako sa'yo. Alam nyo, hindi ko alam kung paano sasabihin to. Saan ba kayo kumukuha ng kapal na muka? Diba? Kapal ng muka, hindi pa nahiya. Hindi na nga makaharap sa NBI, nakuha pang mangsisi sa ibang tao. Ananteteng, oh. Hindi na ako nagtataka, parang si Mamaw Dispenser din to eh. Panay sisi. Natatawa naman ako dito, balikan natin. Tingnan nyo ha. Daw siya sa ginagawang investigasyon sa kanya. Kung pagbabasihan daw kasi ang mga naunang pahayag ng Pangulo, mukhang planado na raw talaga nakasuhan siya. Alam mo that's not true, mga kababayan ko. President Bongbong Marcos, ayaw kang pakasuhan. Ayaw kang pakasuhan ni BBM. Ayaw kang pa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos kahit pinagbanta mo buhay niya eh. Ayaw ka nga niyang patanggal sa position mo as a Vice President eh. Ang liwanag na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi makaintindi to si Tambalustay. Sabi ni PBBM, walang oras na para patulan yun kasi kwentong chichirya, mga kababayan ko. Diba? Ibig sabihin nito mga kababayan ko, hindi nyo ba napansin na yung kwentong chichirya na sinabi ni PBBM, ayaw niya nang patulan yung mga drama mo, Sara. Diba? Ayaw niyang dramahan yung ayaw niyang patulan yung drama mo, Sara. Kung magjowa kayo ni Becky, di ba? Ito naman si Princess Sara eh. Di ba? Imaginein mo wala ka na kasing kakampi sa gobyerno kaya nagkakaganyan ka, Princess Sara. Hanapin mo, kausapin mo si Becky sa ospital. Baka sakaling umamin kung nasan yung confidential fund. Oh. Isisisi mo kay BBM, anong planado ni Bongbong Marcos? Diba? Hawak ba ni BBM ang Congress? Pinsan niya lang yung nakaupo doon pero hindi niya hawak sa lieg si Martin.
Because anytime, Martin Romualdez pwedeng bumaliktad kay PBBM. Diba? Kung gagawin ni House Speaker yon, ibig sabihin nun, hindi hawak ni PBBM ang gustong mangyari ng lower part ng ating government, which is the Congress. Di ba mga kababayan ko, hindi naman porke taga-kongreso gusto nyong gawin na ganyan, sabi nyo, ay, pag-iisipan nyo ng planado ganito. Sabi ko nga sa'yo tinatanong ka lang naman ng taong bayan, nasaan ang pera ng taong bayan? Saan mo dinala yung 612 million? Hindi mo masagot. Puro ka alibay, puro ka pinalala mo lang. Kaya yung kwentong chichirya, umabot na sa lahat. At gamitin ng anti-terror law para patalsikin siya sa pwesto. Very recently, I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. Bakit ba ba't mapapasok yung anti-terror law? Sabi ko sa inyo mga kabayan ko lahat ng ginawa ni Sara, all in one, mga kababayan ko, left and right, side to side, corner na corner siya. Sabi ko sa inyo, sa kaliwa gusto sa ipa-impeach, mga kababayan ko. Sa kanan yung NBI, mga kababayan ko, nakatutok sa kanya yung anti-terror law. Bakit ka ba nasabihan ng anti-terror law? Bakit ka ba? Makinig kayo bakit ka ba kakasuhan ng anti-terror law? Pinagbantahan mo yung buhay ng presidente. Bibigyan ko ulit kayo ng example mga DDS makinig kayo sa akin, saksak nyo sa utak nyo to Sasabihin ko, makinig kayo mga DDS. Okay? Pakinggan nyo mabuti. Unang-una sa lahat mga DDS ganito. Tandaan mo, pag ang presidente binantaan mo, sinabihan mo na ipapapatay mo, kapag may nangyari sa'yo, ganito, ganyan, the word na ipapapatay mo, si PBBM, and you're not joking, you said 2 times, seryoso ka. Diba? Seryoso ka sa sinasabi mo. Dahil sa seryoso ka sa sinasabi mo, wala tayong magagawa. Ngayon, papasok yon sa anti-terror law. Mga kapatid, bakit papasok sa anti-terror law? Mga kababayan ko. Bakit papasok sa anti-terror law yung sinasabi ko sa inyo? Mga kababayan ko. Because pinagbanta mo yung presidente. Anumang pagbabanta, anumang mangyari sa presidente, ituturing na terorismo. Diba? Sino gumawa ng batas na yan? Tatay mo. Diba? Oh, no joke. No joke. No joke. Sino gumawa ng batas na yon? Sinong pumirma? Sino nagsabatas? Tatay niya. So alam ng tatay niya yung pwedeng mangyari. And former President Duterte knows about everything. About anti-terror law. Mga kababayan ko. Diba? Second, mga kababayan ko, impeachment complaint. Impeachment complaint lumusot sa Kamara pero nakontra ng Senado. Wala nang kawala si Sara sa totoo lang Wala na talaga siyang kawala. Kung lumusot sa Kamara, ipinoward na sa Senado at ang Senado, mga kababayan ko, nilitis. Makinig kayo nilitis. Mga kababayan ko, itong mga to, mga kapatid, hindi mabuti. Mga kababayan ko, sa Senado, nilitis ito, natalo sa impeachment. Huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong anti-terror law. Anong katumbas ng anti-terror law, mga kapatid? Gusto nyo malaman? Do you know, mga kababayan ko, anong katumbas ng anti-terror law? Tanggal sa pwesto, hindi ka pwedeng tumakbo sa kahit anong position sa gobyerno. Mga kababayan ko, lahat ng benefits mo tatanggalin at dismissal from the government kung saan ka nakaupo. Ano nangyari? Parang impeachment din. Di nila naisip yun, mga kababayan ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, left and right, side to side, mga kababayan ko, mga kababayan, nakatutok kay Sara at nasa gitna siya. Sana inamin niya na lang kung nasa ng pera ng taong bayan para na-wash out na yung kwento.
Hindi na magtuturo pa tayo. Di, planado ni Bongbong Marcos. Di, planado. Kung planado ni BBM yan at gusto talaga ni BBM, ba't pa sumigaw si BBM na ano? Huwag nyo ipa-impeach yan. Diba? Ba't pa sumisigaw si Bongbong Marcos? Ba't pa sumisigaw si BBM ng ganun? Na huwag kang ipa-impeach. Kung gusto kanyang makulong. Eh kahit naman hindi ka ipa-impeach ni BBM, may anti-terror law ka nga harapin eh. Mas malala pa nga yun. Diba? Hindi planado ni BBM yan. Planado mo yan. Kaso nga lang, sa plano mo, ikaw ang nasunog dyan. Tuloy. So, on that point, it's still kumbaga an avenue, I think, that they're pursuing to remove me from office. Shiminimet. Pagtitiyak naman ng NBI, magiging patas ang investigasyon nila sa bise. Correct. Pero si VP Sara, hindi rin naman daw natatakot kahit isyuhan pa siya ng warrant of arrest. Eto na yan. Diyan papasok yan. Like I said, yung mga DDS magrarally na naman. Pag ito nakasuhan at na-issuean ng warrant of arrest, mga kababayan ko, yung mga DDS magrarally yan. Sasabihin na naman ng mga tao ni Bato, mga kababayan ko, let's get ready to rumble. Eh, pupusta ko yun ang mangyayari dyan eh. Haharangin na naman nila yan. Magwawala, magrarally na naman yan. Mag-iingay na naman sa kalye ang mga puta ng ina na yan. Diba? Totoo lang ako ha. Magrarally na naman yan. Mag-iingay na naman yan sa kalye. Magdadadaan na naman yan doon. At pagpuputak na naman yan doon. Ganoon na naman ang gagawin yan. Diba mga kapatid? Galing talaga. Lagi sinisingit si Pangulong Bongbong Marcos. Sabay magpapaawa pag pinahuli. Alam niya na isusuong niya na naman. Ibabala niya na naman yung mga ordinaryong Pilipino para mag-rally kuno para sa kanya. Yun ang gagawin niyan. Tuloy. I want to be able to still see my children. Mag-resign ka na lang. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Loko. Hindi mo kailangan magtago. Harapin mo yan. Dahil sa kaliwat ka ng paratang sa kanya, tinanong din si VP Sara kung nagsisisi nga ba siya sa mga sinabi niya laban sa Pangulo. Tingnan natin. Pero sagot niya, Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Ha? nagbabalik I will not die in vain. Mga kababayan ko. Buti na nila na alam nila na pag ako namatay daw si Sara, mga kapatid, para sasabi niya, alam nilang may re-rest back sa kanila. Ganun ba? Tama ba ako? Mga kababayan ko, sa pagkakaintindi ko. Pag ganyan katindi yung vice-presidente na gusto nila sa 2028. Ganyan katindi mga kababayan ko. 'Di ba? Ganyan siya kalupit, ganyan siya mag-isip. Mga kapatid, kung ako dito magre-resign na lang ako eh. Kaysa pinahihirapan ko pa yung sarili ko, kaysa pinahihirapan ko ganyan-ganyan, magbalik na lang sa Davao. Di ba? Hindi talaga ako, I will not die in vain. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Yan, thank you very much News 5 for your news mga kapatid. Grabe no, ano masasabi nyo dito mga kababayan ko? Nakita nyo ba to? Nakita nyo, anong reaction nyo dito mga kapatid sa ginagawa nito? Bakit hindi pa kaya mag-resign to? No? Kung nakapag-resign ka na naman sa DepEd, mag-resign ka na rin sa pagkabisi. Diba? Huwag mo na pahirapan ng taong bayan. Diba? Ang daming alam mo sa totoo lang, yung mga kalye survey ngayon, wala nang tiwala tao sa'yo, Sara. Wala na. Nag-withdraw ng suporta ang ibang Pilipino sa'yo. Even the parallel groups, nag-withdraw ng suporta sa'yo. Hindi ka ba natatakot, Sara? Hindi ako, Baisa, pinapaliwanag ko sa'yo to. Because I know some of your staff is nanonood sa amin. Bumaba ka na lang sa pwesto. Huwag mo na idama yung tao. Wala na eh. Huli ka na sa part na yun eh. Booking ka na sa part na yun eh. Hindi mo na maitatago yun at hindi mo na mapakakawalan pa kahit kanino yun.
At kung gugustuhin mo man na itago ang nangyari sa'yo, anong ginawa sa'yo, anong ginawa nyo sa pera, wala na. Mga kababayan ko, sukol na kayo. Kaliwat kanan ang kakaharapin mong kaso, mga kapatid. Kung makaligtas ka man sa problema, kung makaligtas ka man sa impeachment, tandaan mo tong sasabihin ko. Meron pang anti-terror law. Okay? Anyway, mga kababayan ko, ako po si Biyahe ni Koy TV. Mga kapatid, sa mga DDS dyan, huwag kayong magalit sa akin ha. Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga Biyahe ni Koy movements na ginagawa natin. Sundan nyo rin po ako sa aking iba't ibang platform, mga kababayan ko. Huwag nyo kakalimutan ha, mga kapatid. Follow, like, and subscribe.